Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Sir Romiel TV. Alright, so kayo ay aking iniimbitahan mga kababayan na pakisubscribe naman po ang channel ni Sir Romiel TV, no? Yan po mga kababayan at suportahan po natin yan, no? Yan. Grabe, Pilipinas pumalag na sa China, no? Israel gusto pang mag-supply ng armas sa Pilipinas. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So ito na, huwag na natin patagalin mga babayan at ating pag-usapan, no? Bakit nga ba, no? O paano, no? Pumalag ang Pilipinas dito po sa China at ano ang gustong gawin ng Israel, no? Dito po sa Pilipinas para mas lumakas po ang ating armed forces. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Please subscribe to Sir Romiel TV mga babayan. Nandiyan po sa ibaba ang full video link. Suportahan po natin. Sa bagong balita na ating nakalap, patindi na ng patindi ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea matapos ibalita ng Philippine Coast Guard na dumadami ng husto ang mga vessels ng China at palapit ng palapit ang mga ito sa coastline ng Zambales na naging dahilan upang mag-full force ng ating Coast Guard sa kanilang deployment. Grabe, no? Itong ginagawa na to ng China na talagang panghihimasok po, no? Sa katubigan po ng Pilipinas, mga kababayan, na talaga namang maraming bansa, no, ang nagagalit po, no, sa ginagawa na to ng China. Kaya naman marami ring bansa ang nakikita natin na talagang gusto pong suportahan, no, etong Pilipinas, no, sa pamamagitan nga po ng pagsusupply, no, ng iba't ibang armas po, no, sa ating Philippine Coast Guard para mas mapalakas po neto ang depensa, no, at ang pagbabantay po, no, sa ating karagatan. 60 nautical miles na lamang umano ang isang barko ng China. Napakalapit sobrang lapit na na talaga sa kalupaan ng Pilipinas. Kaya wala nang pagpipilian pa ang ating Philippine Coast Guard kundi pumalag sa mas dambuhalang barko ng China. Grabe, kahit no? na sobrang liit lang ng kanilang patrol vessel. Ang nasabing patrol vessel ay ang BRP Cabra na kung saan nakipagharap-harapan ito sa China Coast Guard vessel na may hull number na 3103 na kung saan mas malaki pa sa mga Teresa Magbanwa patrol vessels na pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Ito mga babayan, makikita natin, no, na kahit napakaliliit po ng mga barko ng ating Philippine Coast Guard, ay talaga namang wala silang sawa, no, na magbantay po, no, sa karagatan po ng Pilipinas. Pero sa palagay ninyo mga kababayan, no, i-comment daw nyo dyan sa ibaba, no, napapanahon na ba talaga, no, na mag-upgrade tayo ng mga barko? No, i-comment daw nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? Tinaboy ng BRP Cabra ang nasabing vessel mula sa 60 nautical miles at ngayon ay nasa 80 to 90 nautical miles na ang barko ng China. Ngunit hindi pa rin dapat makampante ang Pilipinas at magdagdag pa ng mas maraming vessel sa lalong madaling panahon. Tama naman. Napakalawak ng West Philippine Sea at nasa 14 lamang ang barko ng ating Coast Guard na kayang magpatrolya ng matagal sa ating katubigan at pati BFAR ay tumutulong na rin sa pagbabantay dahil hindi talaga ito kaya mag-isa ng ating Coast Guard. Di talaga Mabuti kaya. na rin aktibo sa ngayon ang kanilang pamunuan sa pagbili ng mga makabagong patrol vessels mula sa ibang bansa na kung saan mayroong nasa 49 na mga barko ang nakatakdang i-deliver ng France at Japan sa Pilipinas na tinatayang nagkakahalaga ng nasa halos 50 billion pesos. Ito na lang ang talaga nakikita nating solusyon dito mga kababayan is yung magdagdag po tayo ng mga patrol vessels po, no? Diyan po sa karagatan natin. Hindi pa kasama dito ang nakatakdang pagbili ng nasa 3 Cape-class patrol vessels mula sa Australia at nakasecure na rin ng 2.5 billion pesos na pang down payment ang Pinas at sinasabing armado ang nasabing vessel. At sa nilabas na proposal ng Philippine Coast Guard, may plano pa silang bilhing 2 Guardian class mula sa Australia
na pwede umanong gamitin sa pag-deliver sa BRP Sierra Madre dahil kaya nitong maglayag sa mga mababaw na parte ng karagatan. At nitong nakaraang buwan lang din, nagpahayag ang French government na handa pa nilang tulungan ang Pilipinas na makabili ng mas maraming barko para sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng financing o pagpapautang at sana'y tanggapin ito kaagad ng Philippine government. Marami pang pwedeng i-offer ang France na malalaking patrol vessel, pwera na lang sa BRP Gabriela Silang, katulad na lang ng mga Kershep OPV na dinisenyo rin upang magbantay ng matagalan sa karagatan, ngunit nakadepende na rin ito sa Philippine Coast Guard. Samantalang sa isa pang balita, tinatarget ng mga Israeli defense companies na makakuha pa ng kontrata mula sa ating hukbong senatahan sa kanilang patuloy na modernisasyon at nakipagpulong na umano sila sa mga opisyalis ng Pilipinas kung ano ang kinakailangan na armas ng bansa sa ngayon. So sa mga hindi po nakakaalam, no, ang Israel po, mga kababayan, no, ay ang isa sa mga bansa na talaga ng mga pagdating sa mga ganitong klaseng kagamitan, no, na pandigma, talagang number 1 po, no, matitibay, malalakas po, no, yung kanilang mga kagamitan, yung mga barko po na kanilang sinusupply, yung mga tangke, eroplano, gumagawa po sila niyan, di ba? So talaga ng mga gustong-gusto tayong tulungan, no, ng Israel para mapalakas po, no, ang ating armed forces, no, Philippine Navy at yung ating Philippine Coast Guard. Matatandaan na bibili ang Philippine Army ngayong taon ng karagdagang 12 Atmos 2000 self-propelled howitzers. Grabe, no? Na gawa ng Elbit systems ng Israel na pwedeng gamitin laban sa lokal na rebelde o hindi kaya bilang coastal defense. Samantalang ang Philippine Navy naman ay kasalukuyang ino-offeran ng mga warships na gawa naman ng Israel shipyards na sinasabing mas mura pa kumpara sa Rizal-class frigates. At ang sinasabing pinag-usapan ng Israel at mga opisyalis ng Pinas ay ang patungkol sa pag-supply ng coastal at aerial defense equipment, lalo na't nakapokus ngayon ang bansa laban sa China at handa umano ang Israel na isupply ang lahat ng kinakailangan ng Pilipinas. Pagdating sa coastal defense, kasalukuyang ino-offer ng Israel ang kanilang Pulse rocket system na sinasabing pinakamura sa lahat ng ino-offer dahil kasalukuyan itong nakikipagkumpetensya sa M142 HIMARS ng Estados Unidos at K239 Chunmoo ng South Korea. Kayang tamaan ng Pulse rocket system ang mga target nito hanggang sa layong 300 kilometers. At Grabe, pwede itong layo, gamitin bilang pandagdag depensa kasama ang ating BrahMos laban sa mga vessels na manghihimasok sa ating teritoryo. Maraming bansa na rin ang gumagamit nito na nagpapahiwatig na isa itong magandang produkto, kaya sana ay bilhin ito ng ating Philippine Army. Pagdating naman sa aerial defense equipment, may tsansang daragdagan pa ang ating mga Spider air defense system na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force sa ngayon bilang proteksyon laban sa missiles at aircraft ng kalaban. May range ang mga Spider na aabot sa 50 kilometers, ngunit kinakailangan ng Pinas ng mas mahabang range ng air defense system, katulad na lang ng Barak 8 missile system dahil may range ito na aabot sa 150 kilometers, kaya malawak ang kayang protektahan ng nasabing missile system. Grabe, no? Tapos ipupwesto natin, no, sa mga coastline ng Pilipinas. Talagang iiyak po ang China dito, mga kababayan. No? Nakalagay na rin ang Pilipinas sa potential operators nito at umaasa tayong bibilhin din ito ng Philippine Air Force o kahit alinmang sangay ng ating hukbong sindatahan dahil medyo kapos ang 50 kilometers na range ng Spider air defense system. Panigurado din naman na ibibenta ito ng Israel sa ating bansa, ngunit medyo may kamahalan ang mga Barak 8 kumpara sa Spider dahil sa mas angat din ito pagdating sa kapabilidad na kung saan sinasabing kaya nitong i-intercept ang mga ballistic missiles. Sa ngayon, kailangan lang talaga ito mabigyan ng pondo ng Philippine government. Tama naman. Dahil ito na lang ang kulang upang maisakatuparan ito. Grabe. Alright, so yung mga kababayan, no?
nakikita talaga natin dito, no, sa mga balita na to na talagang maraming bansa, no, ang gustong tumulong, no, at suportahan, no, na palakasin, no, ang depensa po ng Pilipinas, no. Kayo, anong masasabi niyo diyan mga kababayan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.